Bantay bagyo pa rin tayo mga kapuso. Makakaprayam natin live si Mr. Benoson Estrella, weather specialist mula sa Pag-asa. Mr. Benoson, good morning po. Good morning po, Sir Anjo. Nasa na po ngayon ito si Bagyong Krising at mas klaro na ba kung bandang ano oras at saan po ito posibleng maglandfall? As of 4 in the morning po ay huling namataan itong si Bagyong Krising. 325 kilometers po sa silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. So nasa may kanan pa po ito ng Northern Luzon sa may Philippine Sea. At posibleng nga po ito maglandfall dito sa may northeastern mainland Cagayan or sa may Babuyan Islands po mamayang hapon hanggang gabi. And then mamayang hapon hanggang bukas ng hapon ay tatawirin po itong Balintang Channel sa may extreme northern Luzon hanggang sa makalabas po ng Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon or gabi. Hihina ba agad itong si Krising matapos po itong landfall? Well, knowing po na ito'y dedikit lamang po sa kalupaan po ng mainland Cagayan at tatawirin pa rin po ang malaking bahagi ng ating karagatan, then ibig sabihin po niyan, hindi siya bigla-biglang hihina po. No? We're seeing na base sa ating latest track ay mananatili pa rin ito as a tropical storm bagamat unti-unting lalakas pa rin. At paglabas or habang nandun sa may Philippine boundary natin, habang papalabas ng ating bansa, ay lumakas pa ito as a severe tropical storm bukas. Mr. Benoson, may chance pa bang lumakas itong si Krising? Given na ito'y nasa may karagatan po, no, we're seeing that in the coming days, either didikit lamang siya dito sa may Cagayan, kaya sa mga susunod na araw, possible pa rin po na mag-intensify pa rin ito. And upon going doon sa may southern China is lumakas pa rin ito ng bahagya around more or less 100 kilometers per hour. Inaasahan po ba, Mr. Benoson, na magiging maulan pati itong weekend natin? Yes, we're expecting pa rin po na kahit papalabas na itong si Bagyong Krising bukas, and even in next week, mataas pa rin po ang chance na magkakaroon pa rin tayo ng mga pag-ulan. Yung main cause niya talaga po is habagat throughout the country po, lalo na sa may western sections po ng Luzon and Visayas. Mataas yung chance ng mga pag-ulan natin, specifically itong Ilocos Region, Zambales, Bataan, down to Mimaropa and Calabarzon. To Mr. Benoson, para po sa mga kabubukasan ng kanilang mga TV, maaari po ba nating banggitin muli ang mga lugar na may wind signal at yung mga storm surge warning na rin po? Yes, as of 5 in the morning po yung ating wind signal number 2 ay nakataas po sa Batanes, Cagayan, northern and eastern portions of Isabela, din ang buong Apayao, northern portion of Kalinga, northern Abra, Ilocos Norte at northern portion of Ilocos Sur. So ito yung mga lugar na posibleng makaranas po ng mga pagbugso ng hangin na posibleng makasira po ng mga may hinang structures at yung mga maliliit lamang po ng mga puno, makapagpalaglag din po ng mga sanga ng puno. And then yung signal number 1 naman, merong kalakasan pa rin na hangin sa natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, rest of Kalinga, Mountain Province, Ifugao, rest of Abra, Benguet, rest of Ilocos Sur, La Union, northern Pangasinan. Signal number 1 din po sa northern portion of Aurora, northeastern portion of Nueva Ecija, Polillo Islands, Camarines Norte, Catanduanes, and northeastern portion of Camarines Sur. Habang yung ating storm surge warning or babala po sa daluyong ng bagyo, ine-expect po natin yan ngayon or bukas hanggang 2 metrong taas ng mga daluyong dito sa may baybayin po ng Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, and Ilocos Sur. Maraming salamat at magandang umaga po, Mr. Benoson Estrella, weather specialist mula sa Pag-asa. Ingat po kayo. Ingat po. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.